Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 11, 2024. Patuloy pa rin na umiiral sa ating bansa yung shear line na nakakaapekto nga po yan dito sa may eastern section ng Northern Luzon sa may Aurora at maging sa parte ng Isabela. Habang yung malaking bahagi naman ng ating bansa ay apektado ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Asahan pa rin po natin na malinsangan ng ating panahon dahil nga po sa ating easterlies. At kung mapapansin nga po natin, yung low pressure area na minomonitor natin outside PAR, no? Ito nga po ay stationary at hindi nga umaalis sa kanyang pwesto. At yung kanyang makakapal na kaulapan ay posibleng mag-spread out po yan, patungo nga po dito sa may parte ng Mindanao. At asahan pa rin po natin magkakaroon ng mga biglaang pag-ulan sa may parte ng eastern section ng Luzon at may mga kalat-kalat na pag-ulan sa parte ng Visayas at ng Mindanao. At ayon naman po sa latest update ng ating European Center, ay posible pa nga rin po na yung minomonitor nga po natin na low pressure area ay posible pong magtuloy-tuloy pa rin yan at until now sa nilabas na latest prediction ay malaki pa rin po ang tsansa nito na magiging isang ganap na bagyo habang nasa labas pa lang ng Philippine Area of Responsibility. Ang pinaka-imomonitor na nga lang po natin muna sa ngayon kung ito nga ba ay posible magkaroon ng landfall scenario or magtutuloy-tuloy o ito po ay posibleng mag-recurve patungo nga po dito sa may parte ng karagatan ng Japan. Kaya dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ng alas 2 ng madaling araw, May 12, asahan natin may mga tsansa ng pag-ulan sa eastern section ng ating bansa at stationary pa rin po yung ating low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating ng May 13, ganun pa rin po, stationary pa rin yung low pressure area sa labas ng bansa at magkakaroon muli tayo nung frontal system sa parte nga po yan ng extreme northern Luzon. Pero pagdating naman po ng May 14, magkakaroon naman tayo ng shear line na posible magdala naman ng northern Luzon. Habang yung low pressure area nga, kung mapapansin natin, still almost stationary dahil nga naghahatakan nga po yan dahil meron po yung katabing isa pang low pressure area. Kaya ito po ay, kung mapapansin nyo, ay halos hindi gumagalaw sa kanyang pwesto at sumasakto pa nga yung pagbugso nitong shear line na nakakapekto nga sa parte ng Northern Luzon. Pagdating naman po ng May 15, asahan po natin na bahagyang gagalaw itong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng May 16, asahan po natin magkakaroon muli ng mga tsansa ng pag-ulan dito nga sa eastern section ng Northern Luzon at may mga tsansa ng pag-ulan sa parte nga po ng Mindanao. At pagdating naman po ng May 17, ito nga po yung low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay dahan-dahan ng kumikilos at dito nga po dahan-dahan na rin po siya nag-i-intensify at posible na nga po yung umabot na ng tropical depression. At pagdating naman po ng May 18, dito po bilang isang tropical depression na po yan, nag-intensify na po siya or mahinang bagyo. At habang yung shear line naman ay posibleng magpaulan dito pa rin sa may parte ng Luzon. At pagdating naman po ng May 19, dito nga po bilang isang bagyo, nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga po yung imomonitor natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nito dahil posible pa rin po itong pumasok ng ating bansa
At meron nga pong tatlong senaryo na inilabas ang Global Forecast System. Yung isa posible nga dito yan sa may parte ng Visayas, at yung isa sa may parte naman po ng Bicol Region, at yung isa dito naman sa may parte ng eastern section ng Northern Luzon. Yung possible scenario na kung sakaling magtutuloy nga itong bagyong minomonitor natin, yun po yung kanyang posibleng landfall scenario. Pero sa European Center naman, ang pinaka latest naman na track na posible na daanan nito kung sakaling magtutuloy-tuloy na magiging isang ganap na bagyo dito po sa may parte ng Mindanao, sa may parte ng Central Luzon, at posible po yung mag-recurve. Yan naman po yung senaryo na posibleng mangyari ayon po sa European Center. Pagdating naman po ng May 20, mas lalakas pa nga po ito habang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na sa ating mga kababayan, at sana po mag-monitor tayo dito araw-araw sa may advanced weather forecast natin para malaman natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nito, kung kailangan ba nating maghanda at tayo'y posibleng daanan nitong posibleng bagyo na to ngayong taon ng ngayong buwan ng Mayo. Sa ngayon nga po, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan, dahil nga po malayo pa yung range ng ating advanced weather forecast. Marami pa pong posibleng scenario na maitatala yung ating European Center sa Advanced Weather Forecast, dahil marami pa pong posibleng magbago dyan. Sa ngayon nga po, manatili tayong tumutok sa ating Advanced Weather Forecast para malaman natin kung ano pa ba yung mga posibleng pagbabago nitong minomonitor natin na posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.